Let us open our Bible on Proverbs 13, verse 24. Praise the Lord. He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Yes. So para ito sa mga parents na may mga anak na mga bata, mga children, kung tawagin, mga young ones. Na kung saan sinasabi po dito, he that spareth his rod hated his son. No? Pag pinababayaan natin ang ating mga anak at hindi natin sila pinapalo o dinidisiplina, para na rin natin silang kinapupuutan dahil hinahayaan na lang natin yung mga mali nilang ginagawa na ipagpatuloy nila, na hindi man lang natin sinasaway, hindi man lang natin sila dinisiplina. But he that loveth him chasteneth him betimes. So kung iniibig natin ang ating mga anak, ay ito po ay ating pinapalo, no? Dinidisiplina sa maraming beses hanggang sila ay maging tuwid. Now, hindi lang ito sa mga anak na physical. Pwede rin natin itong i-apply sa mga pastors, na ang mga members ay ito yung mga anak niya. May mga anak na mga baby pa, o mga baguhan pa. May mga anak na meron ding anak na matanda na pero parang baby pa rin yung kanilang spirituality. Yung sinasabi dyan na hindi nyo kayang nguyain yung karne. Kasi gusto ninyo lagi gatas. So, parang naging bunjing. So, kaya itong pagsasaway, kung ating tutuusin, ito'y ikabubuti ng ating mga anak sa physical at sa spiritual. Dahil ito po ang pagtutuwid, ito po ay ating paggagabay sa buhay nila. At ito po ay isa ring pamaraan ng Diyos. Ito po ay pamamaraan ng Diyos. Alam mo kung meron man tayong pagkukunan ng idea what to do in our living, in our family, in our congregation, walang iba ang ating Panginoong Diyos. Because He is perfect in counsel. Kaya, lagi nating basihan ang Diyos sa ating pamamaraan ng ating paglilingkod sa Kanya at pag-aaruga sa ating mga anak, sa ating pamilya, kahit sa ating sarili. Praise the Lord. Basahin natin Proverbs 3:12. Praise the Lord. For whom the Lord loveth, He correcteth, even as a father, the son in whom He delighteth. Ang Panginoon mismo, kung sino yung Kanyang iniibig ay Kanyang tinutuwid, Kanyang kinukorek. Katulad sa isang ama na umiibig at naliligaya sa kanyang anak. Kapag ang ama ay isang inspirasyon niya ang kanyang anak, ay ito'y hinuhubog niya ng husto. Ito'y kanyang minumold ng husto for the future of the child, no? For the bright future of the child sa kanyang kinabukasan. So ganon din ang ating Panginoong Diyos. Tumatanaw ang Diyos sa ating kinabukasan. Dito man sa sanglibutang ito at lalot na sa kabilang buhay. Ayaw ng ating Panginoong Diyos na mapariwara ang ating buhay. Kaya kinakailangan talaga yung pagtutuwid. Kinakailangan talaga yung pagkukorek ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Ginagamit niya ang mga pastors, ginagamit niya ang mga parents para sa mga anak. Kaya nga sinabi diyan, children, obey your parents in the Lord. So ang children, hindi lang yan children, physical children. Children, pwede rin natin yang laging i-apply sa spiritual. Sino ba ang, as a family in our church, sino ba ang ama, yung ginagamit ng Diyos sa spiritual? Yung pastor. Sino ba ang children ng pastor? Yung mga members. Kaya nga, children, obey your parents in the Lord. This is applicable both
literal or material or physical, and above all, spiritual. Bakit? Gusto ng ating Panginoong Diyos, lahat tayo ay tuwirin, lahat tayo ay turuan, lahat tayo ay disiplinahin para ang kasamaan na natural na nakikita sa buhay natin, para ang kasamaan na natural na naitanim na sa ating mga magulang kay Adam and Eva, dapat hindi yan magpatuloy. Kasi yan ang maghahatid sa atin sa ikakapahamak ng ating buhay dito sa sanglibutan at lalo't na sa kabilang buhay. So, kinakailangan talaga tayo ay mabigyan ng katuwiran para hindi papasok yung corruption sa buhay natin. Hindi papasok yung spiritual corruption. Pag sinabing spiritual corruption, yung bang paglalapas tangan, what is the order, what is the law, what is the commandments of God that's supposed to be applied sa buhay po natin. Tingnan mo ngayon, merong mga kakasuhan ngayon dyan sa Santa Cruz. Kasi meron diyang na-discover na there are about 200 plus na mga Chinese na nag-process dyan ng fake na birth certificate. Naka-avail sila ng birth certificate. Hindi sila dapat magkaroon ng birth certificate sa Pilipinas. Unang-una, they are not born in the Philippines. Ikalawa, they are not citizen of the Philippines. They are aliens. They are foreigners in our country. You cannot have your own birth certificate. Pero bakit sila nagkaroon ng birth certificate? Dahil sa suhol. So, sino ngayon ang magiging connivance sa mga tao na naging instrumento na lumabas yung kanilang birth certificates, pangalan na ng Pilipino ang kanilang mga pangalan? Siyempre, unang-una may picture dyan. Yun ang pinakaunang tao na i-approach nila. Yung process. Pinangakuan ng malaking pera. Kung magkano yung per birth certificate, sabihin natin 500,000, kayang-kaya yan ibayaran ng Chinese. Kasi malaking pera na yan. So yung picture naman, magsuhol naman din doon sa loob. O ipikit mo lang yung mga mata mo, basta gawin mo lang ito. O di, siyempre pag nandoon ka sa loob, legal ka, anong gusto mong gawin doon, di ma-process yan. Lumabas ngayon. So ngayon na-discover. So kung ikaw nasa gobyerno ka, kung ayaw mong lapastanganin ang batas, hindi ka magpayag. Baka sabihin mo na lang, pindutin mo yung mga kasamahan mo. Kawang manggagawa, meron na tayong picture dito na sinusuhulan ng mga foreigner. Humahakbang na siya ng illegal at saka corruption. Manmanan natin yan, hulihin na natin yan. O siyempre, ayaw mo nang maging kunayban sa kasamaan, sinasaway mo yung mga mali. Kaso ang nangyari na postro, ibig sabihin yan, tumanggap ng pera. Kahit alam nila na illegal, so kakasuhan sila ngayon ng gobyerno. So, therefore, sa buhay natin, ganun din tinutuwid tayo ng ating Panginoong Diyos dahil ayaw niya na merong mga naturally na nangyayari sa ating buhay ng mga kalikuan, kasamaan na hindi dapat magpatuloy, na hindi dapat ito ma-establish kasi ito yung maghahatid sa atin sa katulan, sa ikakapahamak. God hates sin, unrighteous, iniquities, lahat-lahat na hindi matuwid sa Kanya. Kaya ang Diyos nagsasaway at tayo naman ay magsasaway sa ating mga anak para sila ay hindi mapariwara sa kanilang kinabukasan. So ganun din ang pananaw ng Diyos sa atin. Praise the Lord. Basahin natin. Proverbs 8:36. Praise the Lord. But he that sinneth against me wrongeth his own soul. All they that hate me love death. Yan. Bakit sinasaway ng Diyos yung mga kamalian, mga kabaluktutan?
Kasi alam ng Diyos, kasalanan yan laban sa Kanya. Paglapastangan yan sa Kanyang kautusan, sa Kanyang katuwiran at sa Kanyang kabanalan. Pag yan ay hindi na bago sa buhay mo, nagkakamali ka sa sarili mong kaluluwa mo. Ang sarili mo ang matatamaan, ang sarili mo ang mapapahamak sa kahatulan. At kung sino man ang napupuot sa Diyos dahil ayaw magpasaway, dahil ayaw magpakorek, dahil ayaw magpapatuwid, ayaw magpapadisiplina, para na ring iniibig mo ang kamatayan sa buhay mo. Dito man sa literal at lalot na sa after here. Kamatayan, which is the second death. Kaya wala tayong magiging question kung may mga pagsasaway, may pagtutuwid, may mga rebuke na ano yan, that is the love of God. Praise the Lord. Pag-ibig yan ng ating Panginoong Diyos. At ginagawa yan ng Diyos sa buhay natin habang may pag-asa pa tayong matuwid, habang may pag-asa pa tayong masakdal. Kasi pagdating ang panahon, wala ng pag-asa, pagpatay na tayo, wala na. Kaya habang may pag-asa pa, gawin natin ang pagtutuwid sa mga buhay. Gawin natin ang pagtutuwid sa mga anak ng Diyos na nakikinig pa sa salita ng Diyos. Kasi pagdating ng panahon, pag mamamatay na sila, wala ng pag-asa. So habang may pag-asa, gawin natin ang pagtutuwid. Praise the Lord. Basahin natin. Proverbs 19 verse 18. Praise the Lord. Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. Yan. Alala ko yung tatay ko noon. Kasi sa kapilyuhan ko, di na ako umuwi ng bahay sa tamang oras. Puro na lang laro, puro na lang laro, puro na lang laro. Yung bata pa ako, elementary pa ako. Yung tatay ko, ano yun pag magtawag yun sa amin, walang sino man sa amin hindi matakot. Sumisipol yun, meron yung sipol yung tatay ko na pag marinig na namin yun, basta makaabot lang sa tainga namin, huwag ka nang magbatigasan. Warning na yan pag hindi ka pa makinig. Ngayon, sumisipol yung tatay ko, siguro naubos na lang yung hangin niya. Wala pa ako, dahil malayo ako Dumating ako sa alanganing oras. Nakita ko na yung tatay ko may hawak ng sinturon. Hindi pa tumama sa akin yung sinturon, wala na, aray na ako. Pero hindi pinapansin ng tatay ko yung iyak ko, aray ko, kaya hindi pa ako natamaan. Talagang pinapalo niya talaga yung sinturon dito naman sa mga binti ko. Hindi niya ako kinakaawaan sa iyak ko. Gusto niyang madisiplina ako para lang matuto akong rumespito at umuwi ng bahay sa tamang oras. Para lang hindi ako siyempre, ang tatay ko, siguro isip niya, baka maging drug addict itong anak ko, baka maging kasama ito ng mga holdapper, baka maging makasalamuha ito ng mga tertergang dyan, baka maya-maya maging bugaw na ito, baka maging pusher ito. O, diba? Yun naman ang nangyayari nung unang panahon. So, pasalamat ako sa Diyos. Dahil yung tatay ko, hindi niya in-spare yung iyak ko. Tulad dito, chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. Huwag mong i-spare ang pagdisiplina. Huwag mong i-spare ang chastening, pagpapalo, habang mayroon pang pag-asa. Kasi natural yan. May kapilyuhan ang mga bata. Ganon din sa mga membro natin, natural yan. Pagpasok nila dito sa pananampalataya, sa panimulain, natural yan. May mga dala-dala pa yan sa labas na mga pamumuhay na hindi matuwid, na natutunan sa labas, nasanayan sa labas, namulatan sa labas. Dala-dala nila yan pagdating dito sa loob. So pag nakikita mo, napapansin mo, natural lang yan. Pero hindi pwede hindi mo yan sawayin. Hindi pwede na hindi mo yan ipamulat sa kanila para lang sila
mawala na ng tuluyan sa kasalanan sa ikakapahamak ng kanilang kaluluwa. Ang purpose nito, to discipline, to chasten because we love them, para mawala na sa kanila ang marka ng kasalanan, ng kalikuan, ng kasamaan, ng kamunduhan na magpapahamak sa kanilang kaluluwa pagdating ng panahon. Basahin natin Proverbs 22 verse 15. Praise the Lord. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. See? Ang kamangmangan ay talagang nasa puso ng bata. Natural. Natural lang yan. Normal lang yan. Pero pagpapaluin mo para i-correct mo sila, yan ay nagpapataboy, palayo mula sa kanila. Ano ang tinataboy? Foolishness. Kalukuhan, kamalian, kalikuan, kasalanan, karumihan. Kaya napaka-importante. Ang salita ng Diyos, higit pa yan sa dalawang edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and joints and marrow, and it is the discerner of the thoughts and the intents of the heart. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos, pag sinasaway tayo, meaning to say, God loves you. No? Iniibig ka ng Diyos. Iniibig ka ng pastor. Iniibig ka ng mga magulang mo pag sinasaway ang bawat isa. Ang mahirap niyan kung nilalayasan na natin ang pagsaway. Ang mahirap niyan, nilalayasan na natin ang mga rebuke. Nilalayasan na natin ang mga pagkokorek. At ayaw nating magpatuwid, ayaw nating magpasaway. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Para ka na rin nag-suicide niyan. Para ka na rin, yung bang stiff neck kung tawagin. Baka biglang mabali yung liig mo, wala ng remedy. Basahin natin. Proverbs 29:15. Praise the Lord. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. See? Ang palo at ang pagsaway magbibigay ng katalinuhan o kaalaman o kagalingan. Subalit ang anak o ang bata na umiiwan sa kanyang sarili sa mga pagsaway, ito yung bata na magpapahiya sa kanyang ina. O ibig sabihin yan, hindi siya mababago, hindi siya matutuwid. Maging mabansagan siyang isang taong masama, isang taong loko-loko, isang taong barombado, isang taong lahat ng kalikuan nandyan sa kanya at napapahiyaan yung mga magulang. Ang mga magulang, ginagawa nila yung kanilang karapatan, disiplinahin ang mga anak. Pero kung ang anak na ang lumalayo, kung ang anak na ang lumalayas, kung ang anak na ayaw talaga magpasaway, yan ang pinakamasaklap na pangyayari sa isang anak. Kaya sa buhay natin, never natin gagawin yan. Alam mo, ang pinaka-the best na ating gawin. Huwag nating ipaubaya ang kalikuan, kasamaan sa ating sarili at ito'y ating ibigin. Kung sakaling meron mang pagsasaway sa buhay natin at pagtutuwid, huwag nating ibigin yan sa sarili natin. Kinakailangan natin yung wasakin ng tuloy-tuloy sa buhay natin. At huwag mong pahintulot, manahan pa yan sa buhay mo. Kaya anong instruction ng ating Panginoong Hesukristo? Sino mang gustong susunod sa akin, let him deny himself. Huwag mong ipaubaya ang kinabukasan mo sa iyong mga kamay. Ipapahamak ka niyan. I-deny mo yan. At i-welcome mo ang pagtutuwid ng Diyos. I-welcome mo ang pag-correct ng Diyos sa buhay mo. At dyan ka giginhawa, dyan ka maging mabuti, dyan ka maliligtas. Kaya walang sinisino ang Diyos. Lahat. Basahin natin. Luke
26. Praise the Lord. If any man come to me and hate not his father and his mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Ano ibig sabihin nito? Why do you hate your father? Why do you hate your mother? Why do you hate your wife? Why do you hate your children? Why do you hate your brethren? Why do you hate your sister? Yea, even your own life. Why do you hate all of them, including your own self? Pag ang ating sarili, ang ating ama, ang ating ina, ang ating mga kapatid, sino-sino pa yan, at ang ating sarili, pag ito'y hahadlang, kahit pa man sa pamamaraan ng ating Panginoong Diyos, huwag mong pakinggan. Huwag mong pahintulutan. Hate. Sabihin mo, pag sabihin ng parents mo, huwag ka nang magsimba dyan. Huwag ka nang mag-pray. You have to hate them. You ought to obey God rather than man. Remember, there is greater than our parents, there is greater than ourselves, and that is God. Praise the Lord. Kailangan natin silang pakinggan natin ang Diyos. Kasi ang Diyos, walang masama yan na iniisip sa atin eh. Gusto ng Diyos buwagin yung mga naipundar na ng dyablo na sometimes ito'y ina-uphold pa ng mga magulang, ina-uphold pa ng mga sarili natin. Huwag na. I-hate na natin yung sarili natin. Huwag na nating ipaubaya yung buhay natin sa ating mga kamay na wala naman tayong kakayahan upang tuwirin ang buhay natin. Wala naman tayong kakayahan upang takasan ang impluwensya ng kasamaan ng sanglibutang ito. Ngayon, dumating ang Diyos sa buhay natin. Dumating ang salita ng Diyos sa buhay natin na siyang tanging may kakayahan magtuwid sa atin. Na siyang tanging may kakayahan maglinis sa buhay natin. So kung matamaan man yung sarili natin at nasasaktan tayo, do not pansin yourself. Deny it. Hate it. Welcome the word of God. Welcome the correction of God. Welcome the reproof of God. Dahil pag hindi natin ginawa yan, sabi ni Lord Jesus, you can never be my disciple. Praise the Lord. Ganun po ka-importante. So, tandaan natin, itong pagsasaway, itong pagkokorek sa mga anak at sa mga anak sa spiritual, this is how God is loving us. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi kung walang pagsasaway, hinahayaan lang tayo. Hindi na tayo tinuturing anak niya. Tinuturing na tayong anak sa labas. Basahin natin. Hebrews 12:6 hanggang 8. Praise the Lord. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Iyan. Huwag kayong magtaka. Pag kayo'y nakaranas ng pagsasaway, pagtutuwid, dahil ganon talaga ang ginagawa sa mga tunay na anak. Pero kung hindi na kayo nakakaranas ng pagsasaway at pagtutuwid sa buhay ninyo, hindi na kayo tinuturing anak, tinuturing na kayong anak sa labas, bastards kumbaga. Di ba? Mas maganda pala yung sinasaway tayo dahil anak ang turing sa atin. Praise the Lord. So you cannot even refuse to be chastened, to be reprimanded or to be rebuked or to be corrected, because that is how your parents is dealing with you as son and daughter. Ganon din sa Diyos. Bakit? Anong purpose na kailangan tayong ituwid, kailangan tayong tanggalin sa ating mga namulatan na mga liko, namulatan na kasamaan, nasanayan, at masaya na tayong gumagawa ng gawi na yan? Bakit kailangan tayong maialis dyan?
Bakit kailangan tayong masaway at mahinto? Bakit? Dahil yan ay patungong impyerno. Patungong kapahamakan ng ating buhay at kaluluwa natin. Yan ang purpose ng Diyos. Basahin natin. Proverbs 23:14. Praise the Lord. Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell. Yes. Pagliligtas yan sa kapahamakan. Paluin mo na merong palo ang iyong anak para mailigtas mo ang kanyang kaluluwa mula sa hell, mula sa kapahamakan, mula sa ikasasama, mula sa matatawag nating eternal doom sa buhay niya. At dito naman sa sanglibutang ito para makuha mo siya sa kahirapan ng takbo ng buhay na ito, hindi siya mapapahamak, mapapariwara. Kaya ganun po kaimportante. Paano yan, Pastor Chit? Pag disiplinahin natin ang mga anak, baka mamatay na yan. Huwag mo naman ding paluin doon sa mga sensitive na bahagi na ikamamatay. Kung magdisiplina tayo, it is out of our love just to make them straight, just to make them corrected, just to make them new creature of God. Pero huwag kang matakot magdisiplina. Praise the Lord. Hindi yan mamamatay. Last verse. Proverbs 23:13. Praise the Lord. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Hindi yan mamamatay. Hindi yan mamamatay physically, hindi rin yan mamamatay. Above all is spiritually. Kaya that is how God will make us new creature. That is how God will make us and transform us from worldliness to holiness, from unrighteousness to righteousness, from sinner to a faithful sons and daughters of God. At kung ano man ang paggamit ng Diyos sa atin, walang hadlang. Kung ano mang pag-bless ng Diyos sa buhay natin para maging blessing tayo sa ating kapwa, kapatiran at sa labas ng mga tao, unto all men. Alam mo, ang pag-bless ng Diyos sa atin, hindi lang to be a blessing among our brethren, but we are bound to be a blessing unto all men, unto all people, kahit hindi kasama natin sa simbahan, kahit hindi natin kasama sa household of faith, we will be still a blessing to all men. Praise the Lord. Ganun ang ginawa ng Diyos sa sanglibutang ito. He didn't only make His sacrifice for the people Israel alone, but He made it to all men, to all Gentiles. Tingnan mo, we benefit the salvation. Kaya hindi tayo angkan ni Israel, hindi tayo angkan ni Abraham. We are outside. We are hidden, we are Gentiles. Pero ang ginawa ng Diyos, inuna niya sa Israel. Then after Israel, He called people to be sent to the Gentiles. And Paul was the first missionary to the Gentiles. Praise the Lord. So ganun, mauna sa atin, sarili, then sa kapwa natin, then i-bless tayo ng Diyos beyond our imagination, beyond our expectation, then God will move us outside to be a blessing to all men. Bahala ng Diyos, paano niya gawin yan? We are not capable to do that, but if God will do it sa buhay natin, it will surely come to pass. Masarap kaya maging blessing, masarap kaya maging liwanag sa mundong ito, masarap kaya maging channel of blessing sa mundong ito. Masarap. It is happier to give than to receive. Praise the Lord. Kasi magiging giver ka na magiging producer ka na para sa kapakanan ng iba. Mas masarap yun. Mas masaya yun. Kaya, happy to be blessed by God. Kaya, in order to be blessed by God, magpaturo tayo. Magpa-correct tayo.
tayo para kasiyahan tayo ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray.